Ang dark web, actually, according sa research, wala siyang particular na, hindi ma-detect. Sa sobrang wide, sa sobrang lawak, hindi ma-detect, hindi malaman kung gaano siya kalaki. Curious lang siya. Pasok siya sa dark web. Nakalimutan niya yung gumamit ng VPN or whatnot. Pati habang nasa dark web siya, ini-enjoy niya yung sarili niya doon. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Then after a week, may nakitang patay sa area nila. Yun yung tao na nag-stream, nag-explore sa dark web. Pinatay. At walang mata dito. Even the government cannot see it. Pwede ka mag-search dito ng mga, parang tawag dito, murder for hire. Pwede ka mag-search dito ng mga nagbebenta ng droga. Pwede ka mag-search dito ng mga smugglers. Kunyari, may gusto kang ipasmuggle na kung ano-ano. Meron din dito mga services kung saan may gusto kang ipapatay, ipadukot. Of course, hindi mawawala yung mga pedophile websites, incest websites, your typical porn site, pero on a much darker scale. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako si Chaz, and originally sa Las Piñas talaga ako, and then currently staying ako sa Mandaluyong City. And kaya naman din kasi ako nagstay doon kasi yung work ko is within, hindi naman within, pero malapit kasi sa area. And doon na nagsimula yung career ko nung nakapasok ako sa company na to as a content moderator. And dito sa industriya na to, this is something kasi na I can say na hindi para sa lahat. It would take you a lot of courage and it would take you a lot of, a healthy mind para pumasok. Kumbaga parang sa mata ng iba kasi parang titingin ka lang ng videos, manonood ka lang ng videos, titingin ka lang ng pictures, magsuscroll ka lang and all. Pero kasi there's something behind it na makaka-apekto sa'yo eh. Kumbaga, nasanay tayo na titingin tayo ng picture, uy, nakakatawa to, uy, nakakatakot to, uy, nakakaiyak siya, uy, cute siya, maganda, gwapo, and so on. As a content moderator, we are looking beyond that. We are seeing things na automatic, pwede kang masuka, pwede mong ayawan, worst case, pwede siyang mag-iwan ng trauma sa tao. So, lalo na kung hindi ka sanay talaga makakita ng ganon. Kung papansinin nyo, di ba, may mga balita tayo na may nasagasaan, may nabaril. Pansinin nyo sa news, binoblurred nila, or kinakat kagad nila yung part kung saan may mangyayaring hindi maganda. So, dun sa mga nag-i-edit nun, isa yun sa trabaho nila, content moderation. Kasi, they know na it will leave a scar and a mark to the people na na hindi sanay talaga makakita ng ganon. Lalo na yung mga bata, lalo na yung mga matatanda na hindi naman talaga pamilyar sa ganung bagay. So pagdating sa mga content na nakikita natin sa social media, syempre we all know na ang social media kasi is free for all. Kahit sino pwede mag-post as long as may account ka. Marami tayong kilalang social media outlets dyan na, diba, usually dyan tayo nakatambay eh. Kahit ako eh. Bago ako pumunta dito, nagsuscroll ako sa social media. So, given a social media itself, wide yun. Kahit sino pwede mag-upload. Kahit sino pwede mag-post. Kahit ano. Wala talagang limit. Here's the catch. Hindi ibig sabihin na magpo-post ka doon, mag-upload ka doon, automatic yun, okay. Or approve. May mga series of processes yan kung tawagin. Ako as a content moderator sa isang premyadong social media platform, marami kaming policies na sinusunod. Kumbaga, kunwari nag-upload ka ng picture. Selfie, halimbawa. Hindi ibig sabihin nun, porket selfie lang, okay na siya. Sa mata namin, tumatagos kami doon, ika nga. Meron kaming mga inoobserbahan sa simpleng selfie na in-upload ng isang tao
may mga bagay kami paano ko ba sasabihin ito? Medyo nakakatawa. Meron kami nakikita na hindi nyo nakikita ba? Ika nga. Yung simpleng lihis, simpleng blurred, simpleng mga maliliit na bagay na tinrain kami para makita yung ganun. Kasi nung nagsisimula ako nun, mahilig lang din ako mag-social media, mag-upload, mag-ganyan. Pero wala talaga sa hinagap ko na, may ganito palang proseso. Hanggang sa, there's one time I tried to upload a video, a short video, nagtaka ako bakit hindi na-approve. And then may notification ako na na-receive na meron daw akong na-violate na policy doon sa social media platform na yun. Siyempre ako, dinaya, bakit ganun? Simpleng video lang naman to, wala naman akong ganito, wala naman ganyan. Then, fast forward to present to now, dun ko na-realize na, kaya pala. Kaya naman pala siya hindi in-upload nung time na yon kasi ako na content moderator na ngayon, nakita ko yung process Nakita ko yung mga rules na kailangan naming sundin para protektahan yung mga taong gumagamit ng platform namin. Which is, nung naalala ko yung mga in-upload ko na yun, oo nga, talagang nagpa-violate nga. Kung ako yung content moderator that time, hindi ko rin i-approve yun I-reject ko yun. At magsasend ako ng notification doon sa nag-upload na, uy, meron ka na violate na policy. So, clear naman yung mga kasi ganito yan. Pag mag-upload ka, tapos na-reject, may marireceive ka notification from the platform, from us. Either through email or real-time notification na lalabas yun doon. Kasi, para ma-inform namin kagad si user na, oy, eto yung na-violate mo. Here's one example. Ito recently lang nangyari. Nagsi-stream din kasi ako sa TikTok. So, I was, I'm doing live streaming sa games. And then, syempre, live streaming sa games. Kwentuhan, marami kang viewers and all. Syempre, nadala ako ng emosyon ko. Meron kaming isang certain sensitive topic na hindi ko naman dinisparage or siniraan yung tao or yung bagay na yon, yung topic na yon. Pero in real time, naka-receive ako ng notification from TikTok na, uy, meron ka na violate na policy. Hindi yun nakikita ng viewers. Sa end ko lang yun. Kasi I am the creator. So, from there, naisip ko na, uy, meron ako nagawa na hindi maganda. So, that's something na for me to know and for me to learn na in the future, syempre, iwas na sa mga ganong words, iwas na sa ganong actions, ganon. Yun ang surface information ng pagiging isang content moderator. Now, if we're going to go on a deeper level, eto na yung masasabi ko na traumatic stuff. So, eto na yung part na nagtatrabaho kong ganyan. Kasi may queue kung tawagin. So, kada tapos namin ng review ng isang content, may susunod na kagad. Here's another scary part. Hindi namin alam kung ano yung susunod na makikita namin. So, kunwari ngayon, ang nire-review namin isang selfie. Isang inosenteng selfie ng tao. After namin siyang pasadahan ng review, okay na. Next, pagdating, pwedeng makakita kami ng video na may live na pinapatay, live na ginigilitan, and even worse, pornographic videos not by adults, kids, child sex exploitations. Doon naisip ko, bakit may nag-upload ng ganito sa isang social media? Pero syempre, it's not for us to know. Kasi, as a content moderator, our sole purpose and its sole job is to make our platform clean and peaceful para sa lahat ng users. Hindi lang nakasentro sa isang parang age group or race or nationality. Pero kasi you will think na parang grabe. You're seeing, nude children. Sometimes, you can even get to watch a whole 3-minute video of a child being raped. And ito hindi to specific sa isang bansa, guys. This is all across the entire planet. I mean, all parts of the country. May Pinoy, may ibang bansa. Yun na lang. And so far, hindi ko kasi masabi, as a content mod, hindi ko masabi kung ano yung worse. Kasi kapag dating sa mga ganong klaseng videos or even pictures, lahat yun worst
Isipin mo, just to think of it, a kid, a child, siguro, what, 5, 6 years old? And even infants, sanggol. They're, molest siya. And here's the scary part. Buti sana kung, di ba, it stops there eh. Hindi. Sometimes it gets worse. You can get to witness videos na pinuputol yung katawan. Chop here, chop there, gigilitan. And there was, kung hindi ako nagkamali, no, I was scrolling the internet, then na-curious ako sa isang link. Ito part pa rin naman to ng isang content moderation. This is from, I think, a stolen video from dark web na hindi ko alam paano nakalampas sa sensors ng Google at na-i-upload yun doon. Pero ngayon, wala na yun. Tinake down na yun. Siguro marami na rin nag-report. Pero that time na aksidente ko nakita, na-curious ako eh. Pag-click ko ng link, it's your average child na naglalaro. Then, ayan si mama. Ewan ko kung mama niya yun o papa niya yun. Then, nagulat na lang ako. Binuhat yung bata, nilagay sa bed, pinalitan ng diapers and all. Hinubaran siya, ganyan. Maya-maya lang, tinanggal yung diaper and then this man start to molest the child. So, yung child na yun, siguro tansya ko 4, 5 years old. Talagang naghubad yung lalaki dun sa video. Nakita niya yung ari niya. There, pinasok niya dun. Kilabutan ako. That's just one. That's just the first part of the video. Akala ko nung napanood ko yung akala ko tapos na yung trauma na yun. Hindi pa. So, importante panoorin yung buo, yung video. Yes, it's important. Kasi, minsan may mga videos na ganito. Sa una, siya eh. Katulad nga ng example ko kanina. Sa una, akala mo, innocent lang. Na ganito, ganyan lang ginagawa. Nasa latter part pala yung scary part. And, as a content mod, and based on my observation sa mga current videos na ina-upload, videos and images ngayon na ina-upload sa platform namin, ganun. I mean, kasi meron ko isang katrabaho na sabihin na lang natin siguro pagod yung tao, hindi niya kasi mahaba-haba rin yung video na yun, in-approve niya yung video. That's the thing. Why? So, di ko rin alam kung bakit kasi it's up to my superiors to discuss it. Pero yun, na red flag yun. Nakarating sa clients namin yun. And, di ko na alam kung ano nangyari behind it. Kasi, top brass na ang bahala. Pero, nung kinausap kami ng mga bosses namin about it, pinakita sa amin yung video and then, sa unang tingin, kasi yun parang mga 5 or 8 minute video if I'm not mistaken. The first 5 minutes, it's nothing but plain nagbebenta lang siya ng item. Sasalita lang siyang ganyan, napaka-innocent. Your normal advertisements. Pero pagdating sa dulo, may bembangan na nangyari. Ano yung item na binibenta nila? Yun pa isa, hindi related. Ang binibenta nila, kung hindi ako nagkakamali, is like, pang scrub. Tapos biglang may nagbebembangan sa huli. Like literal, explicit, full naked, leg spread, porn. So, nagtitinda sila. So, walang warning, bigla na lang silang pupwesto. Oo. So, kasi usually, ang ginagawa ng mga di ko alam kung anong tawag doon eh, pero we all call them advertisers. It's possible kasi na yung nag-upload doon, syempre for the sake of views, for the sake of monetization, kasi we all know na ang social media platforms ngayon, they are paying people to upload premium content. Parang ito. So, the only difference is with contents like this na talagang maayos versus them is that they tend to, I don't know kung ba't sila kumikita doon, they tend to insert some stuff na hindi naman dapat. They're trying to somehow sabotage a peaceful network, a peaceful environment. I'm not sure kung ano yung parang tawag doon, parang motibo nila, ba't nila kailangan gawin yun? Or kung kumikita ba sila doon? Those kinds of people are our enemies as content mods. Kumbaga kami yung first line of defense ng mga social media platforms in terms of those contents. Gaano kadalas kayo nakakakita ng ganitong mga content sa isang buong araw? Every day. Within the 9-hour working hours, it's like every day. Lahat yun malala. Yeah. Kaya nga kanina sabi ko, di ba, first hand,
this job is not for everybody. Kumbaga, mag-a-apply ka as a content mod. Yes, madaling sabihin sa interviewer na, yes, kaya ko yan. Kaya ko yan. Okay, good, kaya mo. Siguro, pag nag-start ka na sa work, first month, okay, kaya pa. Second month, ayan, medyo okay ka na. Third month, dito ka na magsisimulang magtanong, bakit may ganitong tao sa mundo? May mga tao, may mga kapwa ko na content mod na hindi natagalan yung work. Kasi, hindi mo sila masisi. I mean, I myself as a content mod, if you're on that chair, kung nandun ka sa upuan na yon, sipin mo sa 8 oras mong tinititigan yun, iba-iba. Siyempre, andun yung pagod ng trabaho. Yes. Andun yung, sa wakas makakain ako. Pero at the back of our minds, andun yung, sa wakas, nakapagpahinga din sa ganito. Kaya most of us, ako na lang for an instance, after the long day's work, siyempre, pahinga. Alam mo yung sinusubukan kong burahin sa isip ko yung mga nakikita mo eh. Paano ko binubura? Well, social media din. Manonood ako ng kung ano magaganda. Or ako, as a content creator myself, live streamer ng isang game, naglalaro ako ng game ko. To avert my, Ngayon, kung tatanungin nyo ako, paano ang siste or paano ang future ng mga katulad namin, that's something isa pa na nakakatakot. Kasi we are now in the age of artificial intelligence. And slowly, they are taking over our job as content mods. Pero kasi ito pa yung mas nakakatakot. Kung computer ang pinaka-tool natin to spread, these kinds of content, to corrupt people or, mag-cause ng trauma or gulo, imagine AI is also a computer. Yes, protektado, maganda ang AI, stable and all, safe. Pero syempre, machine is a machine, nasisira din yan. Ang pinaka-concern ko as a content mod is, okay, sige, maganda nga ang AI, efficient, sa POV ng businessmen, syempre makaka-less sila ng babayaran kasi technically free ang tool ng AI. What if nag-fluctuate yan at nag-leak lahat ng mga bagay na pinoprotektahan namin ever since? So, how? So, at the end of the day, kami pa rin talaga, tatao ang lalapitan at kami pa rin ang magpoprotekta sa tinatawag nating cyber world or kapwa netizen. Ngayon kasi, sa company namin, we are assisted with AI na. So, lahat ng ina-upload sa platform namin, dadaan muna yan sa AI. AI so, filtration. existing na pala ito? Exactly. Yes. It's already on the roll. And actually, may positives din naman ng AI kasi katulungan namin siya. Nakaka-less din ng burden sa pagre-review kasi nga matatalino na. So, dadaan muna yung mga in-upload na yun. Let's say 100. Yung 100 na yan, dadaan muna yan sa AI filtration. Ngayon, sa 100 na yun, most probably may ilan-ilan doon na okay naman, makakapasa. So, ang makakarating sa amin, ito na yung mga tinatawag na parang worst case scenario. Ito na yung hindi na kayang ma-identify nung system. So, kung bakit kanyo hindi ma-identify na system, system AI nga, hindi pa kasi sila fully 100% developed. Still, pinag-aaralan pa rin, dine-develop yung AI. So, during that time, which is ngayon, present time, yung mga worst case scenarios or yung mga tipong hindi kaya ma-identify ni AI, yun yung pumapasok sa queue namin. At mano-mano namin siya nire-review. So, example, kung 15 minutes yung video, meron kaming, sa company namin, meron kaming polisiya para doon for video reviewing. Kasi iba pa yung style ng review namin for images lang, for pictures lang. Iba rin yung take namin sa mga videos talaga. So, kung videos, sa example, videos ngayon, balik tayo dun sa example, 100 halimbawa. Sa 100 na yun, dadaan sa AI filtration system. Sabihin natin yung 30 doon pumasa. So, dadating sa queue namin, 70. Yung 70 na pag 15 minutes na video na yun, mamanu-manuhin naming review yun, frame by frame review. So, according sa policy namin, may particular kaming re-reviewin doon, may mga particular kaming hahanapin, doon namin yun malalaman. So, kung babalik tayo sa sinabi ko kanina about yung mga nasaksihan ko, imagine, ipopost mo yun, makikita mo yun. Sa ayaw at sa gusto mo, titigil ka at titingnan mo yun. Nakikita mo yun, nakasaksak sa leeg or what, just to, nung unang beses akong pumasok, alam mo yung wala akong idea. Kumbaga, bilang isang typical na Pilipino na kailangan mo maghanap buhay, ang iniisip ko lang gusto ko magkatrabaho. May background naman ako sa BPO noon pa. Sa mundo ng, yun nga. Dahil isa akong
BPO employee. Noon, hanggang ngayon pa rin naman. And ang inisip ko lang na baka typical na trabaho lang to. Naharap sa ganito, sa customer, ganyan. Ang mahalaga sa akin nung time na nagsimula ako, nung unang tungtong ko dito, may trabaho ako. Meron ako may uuwing kinita sa araw para mabuhay. Pero hindi ko inaasahan na ganitong trabaho pala. Hindi ako nagsisisi ha. Hindi ako nagsisisi. In fact, natutuwa nga ako kasi natututo ako everyday. Lalo na meron akong manager na maayos, mga katrabaho ko napakagaling. Ayos na ayos talaga. Marami akong natututunan everyday. Ngayon, ano yung pakiramdam ko? Kaba? Na at the same time, alam mo yung, hindi ko masabi kung masaya ba? Ano yung unang reaction mo nung unang beses ka nakakita? Nagulat ako talaga nung unang beses ko nakakita. Kasi parang, wait, di ko kaya to ha. May ganun akong reaction. Kasi iba eh. Iba ang impact niya. Kumbaga kung iniisip nyo na manhid na ako ngayon, dahil yun nga yung trabaho ko, pwede kong sabihin oo. Pero kasi, again, tao lang din tayo. Deep inside, nakakaramdam din ako na parang, wait lang, break lang muna saglit. Which is nakakatuwa. Kasi yung kumpanya namin ngayon, binibigyan kami ng tinatawag na special breaks. Or extra break. Yung tinatawag namin doon, wellness break. Kasi para makahinga kami. Makahinga kami sa ganon. 15 minutes break, ang laking bagay nun. Kasi makakahinga kami doon sa ginagawa namin na yun eh. Dumadating ba sa punto na pag matutulog ka sa gabi, pumapasok pa rin sa isip mo to at naapektuhan yung pagtulog mo? May times, oo. May mga pagkakataon na ganun. Kasi the moment na magpapahinga na ako noon, sasara ko na yung mata ko, madilim na lahat. Utak ko naman yung magulo. Diyan na ngayon papasok yan na maaalala mo yung nakita mo kanina. May isip mo na bakit ganun. Paano sa'yo nangyari yun? Alam mo yun, maraming mga ganung bagay na papasok sa isip mo eh. Lalo na yung mga traumatic. Yung makikita mo na binabaril. Yung, alam mo yung may mga video kasi na kala mo kumakain lang sa labas. Tapos biglang may lalapit. Pang, pang, pang. So usually yung mga video na ganito, ito yung mga tinatawag na CCTV. CCTV POV. So yun. May mga videos naman na ewan ko, basta sa akin tumatatak talaga lahat eh. May isang content akong nakita nun. Actually, itong content na to, hindi ako yung nag-review. Katrabaho ko. Nakatayo ako dun sa likod niya. Kasi sa kapwa ko content mo din eh. Nakabreak ako nun. Ang tagal niya dun sa screen. Ang tagal niyang pinapanood yun. So, paulit-ulit siya. Ako naintindihan ko kung bakit siya paulit-ulit kasi naghahanap nga siya ng pwede niya, policy violations. Pero alam mo yung habang tinititigan ko yung video, kasi itong video na to, nasagasaan siya. So, CCTV POV, tapos ano lang siya, normal na naglalakad. Sumusunod naman siya sa batas trapiko ng bansa nila. Kaso meron lang talagang pasaway na truck. Nagulungan siya. Ang nakakatawa doon, yung CCTV sa sobrang high-tech, zoom pa. So, kitang-kita na talagang gumulong yung gulong sa mukha ng tao, sabog yung mukha, luwa yung mata. Makikita mo talaga na parang lumabas yung bituka sa bibig niya. Ang masakit doon, nawasak yung panga eh. Kasi tumagilid talaga yung ulo niya eh. Hindi mo alam kung maiiyak ka nun. Kasi gumagalaw, nangingisay yung tao eh. Nangingisay yung biktima na nasagasaan. Tapos yung scene na yun, nakat yun, tapos may next scene kagad. Yung next scene, parang video galing sa camera ng isa sa mga parang curious yata doon. Lumapit siya doon, vinidyohan niya pa. So, kitang-kita yung laman loob, wasak yung ipin. Nakita mo talaga na lumabas yung talagang patay. Yung mata luwa. Pisak yung mata niya and umikot yung tiyan ko noon. Sabi ko, lagi naman ako nakakita ng ganito. Pero, bakit ngayon umikot yung tiyan ko? Ngayon, sabi ko doon sa katrabaho ko na yun, Tol, hindi ka ba okay ka lang? Gumano na lang ako sa kanya. Hindi ko na natapos. Sabi ko, Tol, hindi ka ba okay ka lang? Hindi siya nagmagalaw. Nakatitig lang siya doon. Repeat. Kasi ko na siya. Yug ko na. Ay, Tol, nandiyan ka pala. Kung ayos ka lang, Tol? Kanina ka pa nandiyan nakatitig, Tol. Andina pa ako dito sa likod mo. Sabi niya, dito, medyo naano lang ako doon sa nakita ko. Tinapik ko na lang siya sa likod. Paalam ka sa TL mo. Tara, labas tayo. Yosi ka muna. Kailangan mo huminga, men. So, nakita mo na talaga na apektuhan siya doon sa pinanood niya? Yes. Isipin mo yun, everyday na namin ginagawa. Pero nakasaksi ako ng ganun. Ako nga na dumaan lang para lang ayain at batiin yung kaibigan.
Napatitig akong ganun. Siyempre, gusto ko rin namang sabihin na, uy, tol, baka na-miss mo to. Hindi mo nakita to. Eh, hindi eh. On that particular frame kung saan sumabog yung mukha ng tao, dun siya nagpapaulit-ulit. Kasi meron kaming ano dun eh, yung tool namin, pwede mong i-pause repeat. So, on a particular time frame, pwede ka magpaulit-ulit lang doon. So, naka-pause lang doon yung system niya. Kasi hindi siya gumagalaw. Yun nga, yung kaibigan ko ha, kung hindi ko siya niyugyug, di pa siya magigising sa kung nasang mang planeta siya nung time na yun. So, gulat ako. Sabi niya, ay, tol, andyan ka pala. Sabi ko, tol, ihinga mo na yan. Gumanon ako sa kanya. Umaabot ba sa times na mga nakikita mo yung mga katrabaho mo parang naiiyak na sila or talagang dinadamdam nila masyado yung nakita nila? Yung pag-iyak, hindi. Pero tulala. Yun na lang, yung isa na yun. Tapos may isa akong katrabaho na naka-break, nag-yosi, ang layo ng tingin. Alam mo yung, parang ganito, nag-uusap tayo. Siya umuoo lang ng umuoo, ngingiti, magre-react. Tapos titingin lang siya sa malayo, hindi na siya magsasalita. May ganon. So, tol, okay ka lang? Hindi, oo, okay lang ako. Kasi ganito, ganyan. May iba na yung topic. Pero alam mo sa sarili mo, na mahirap kasi mag-assume din minsan eh, baka nga naman may dinadala yung tao. Pero kasi kilala ko yung mga tao na nakakasama ko sa break. Since yung company namin is social media and 100% aware sila, maraming sa company namin may mga facilities talaga silang inilaan. Bukod dun sa wellness break na sinasabi ko, may mga rooms doon kung saan ka pwede maglaro. May PlayStation, may Netflix room. Ang pinakamaganda doon, may mga in-house psychologists kami na pwede mong kausapin anytime kapag talagang hindi mo na kaya. Andyan sila para i-debrief ka. Andyan sila para i-coach ka kung anong kailangan mo. And kapag, let's say, kailangan mo talaga ng mahaba-habang rest, makikipag-coordinate sila sa team lead mo. Ang environment sa amin, actually, masaya naman. Talagang, alam mo yung kulitan, maingay, kwentuhan, tawanan. Which is good. Kasi, sinasadya namin na ganun eh. If not, bibigay kami lahat. Eh, hindi kami pwedeng bumigay kasi yun yung trabaho namin. Binabayaran kami para gawin yon and ginagawa namin to para maprotektahan yung mga gumagamit ng platform namin. So, kami, kung environment lang, may times na tahimik. Oo. May times na seryoso. May times na kala mo Biyernes Santo. Pero hanggat maaari, kailangan namin maging maingay, kailangan namin maging masaya, kailangan namin magtawanan, magbiruan. Kasi yun yung isa sa outlet namin eh. And ang nakakatuwa kasi doon, yung mga boss namin, hindi naman sila stricto. Kapag narinig nila na, uy, may maingay, nagtatawanan sila, okay lang. Kasi naiintindihan din nila eh. Na, uy, kailangan huminga ng tao. Ikaw ba naman, 8 oras kaya nang tinitingnan mo, puro laman loob, puro batang, alam mo yun, binabaril, pinapatay, tinataga, nire-rape. Meron pa nga yung, di ko alam paano nakakaligtas yun sa mainstream media, yung mga dinudukit yung mata, yung, alam mo yun, para siya naka-live na ganito, tapos naka-livestream sila. Sa dark web to eh, pero hindi ko alam ba't nakarating sa mainstream media. Kunwari ako magla-live ako, ganyan, naka-live ganito. Tapos, syempre may mga viewers. So, kung ikaw isa ka sa viewer, kumbaga nakalagay dun sa parang overlay mo na, kung gusto mo suntukin ko to, mag-donate ka ng piso, example. Siyempre, may mga mayroong tao dyan, dark web yun eh. So, siyempre, mga brutal ang tao dyan. So, ito pala yun. Dark web exists. It does. And dark web is technically the part of the internet na sobrang, feeling ko kahit ako na experienceadong content mo, hindi ko kakayanin yun eh. Bukod sa mga illegal na mga transaksyon sa dark web, makakakita ka dito ng mga tinatawag na real-time and live videos of child sex, rape, incest. Hindi to hindi to scripted the part na katulad sa mga nakikita natin sa mainstream na internet. Pag pumunta ka sa, let's say, sa mga porn site, alam mong aktor yun eh. Alam mong scripted. Dito hindi. Makakakita ka dito ng i-rape talaga. Alam mong pumipiglas. Makakita ka dito na may naglalakad lang, bigla na lang tatagayin sa ulo. So, itong talaga tatalsik yung ulo. Alam mo yun, yung mga ganun. Walang filtration systems kasi sa dark web. Ang dark web, it is like a network na open space. Even the governments ng buong mundo, kanya-kanyang gobyerno per bansa, nahihirapan i-crack down yan.
Kaya nga karamihan sa mga illegal na transaction dyan ginagawa. And kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Hindi ako 100%. Yung kilala natin na cryptocurrency dyan pinanganak sa dark web. Madaling pumasok sa dark web. Maraming, lalo na ngayon, ang daming tutorial. Sa YouTube lang, dito lang sa platform na to, pwede ka na mag-search how to enter dark web. Maraming guides. Ang nakakatakot lang kasi sa dark web is that this is just an interview. Hindi po ako wala din po talaga akong alam masyado kasi hindi naman ako ganun kateki pagdating sa mga ganung bagay. Ang i-share ko lang sa inyo ay yung mga bagay na technically dito ko lang din sa YouTube nakita. At minsan ko na rin ginawa gamit ang cellphone ko. So, hindi ko ina-advise na gawin nyo to ng kayo lang. Make sure na kung may mga batang manonood, kung interesado at curious kayong pasukin ng dark web, make sure na meron kayong kasamang matanda na may alam pagdating sa pagmamanipula ng internet or pagkakalikot ng computer or cellphone. So, ang sasabihin ko sa inyo ngayon is kung ano lang yung ginawa ko, paano ako nakapasok doon. Kanina nabanggit ko, meron ako link na napindot. So, yun nga yung una kong question na ngayon, pangatlong beses ko yata nabanggit dito sa podcast. Paano nakalusot sa sensors ng Google or ng pinaka-mainstream internet. Kasi alam natin ang Google ngayon or mainstream internet, sila yung safe, I can say. Kasi nga, ang daming filtration yan bago makaangat. I for one kami. Parte kami ng filtration system na yun bago nyo ma-search yan. So, di ko alam paano yun nakaligtas doon. Ngayon, eto. Kung gusto nyong pumasok sa dark web, again, ano lang to ha, sa akin lang. And ina-advise ko, strongly kong ina-advise na kailangan kung may kasama kayong tropa, kilala, na may alam kung paano kayo protektahan cyberly pagpapasok kayo. Kasi number one rule dyan, dapat protektado ka. Ang reason being is that madali ka ma-track down. At pag na-track down ka, tapos ka. Pwedeng isang araw, bariling ka na lang. Isang araw, alam mo yun, dukuting ka na lang. May ganon. Yung mga nakikita natin nangyayari sa US na about sa dark web, it really happens. Kasi marami din ako mga napanood na video na hindi lang sa US ganon. Sa isang bansa, kung di ako nagkakamali, sa China ba to o sa Taiwan? Curious lang siya. Pasok sa dark web. Nakalimutan niya yung gumamit ng VPN or whatnot. O di habang nasa dark web siya, ini-enjoy niya yung sarili niya doon. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Then after a week, may nakitang patay sa area nila. Yun yung tao na nag-stream, nag-explore sa dark web. Pinatay. For some reason, di ko alam. Kasi yung video na yun, hindi naman talaga fully detailed. So, pinakita lang yung mga news clippings. Kumbaga parang yung video na yun kasi compilation eh. News clippings ng iba-iba. Tapos, pero yung victim, yung tinutukoy na subject doon sa entire video is yung tao na yun na pumasok sa dark web. Bakit siya pumasok? Na-curious lang siya. So, it happens. So, isa siyang website na nandun na magkakasama lahat. Search engine, actually. Search engine. Yes. Actually, website ako. Pero search engine, para siyang Google. So, itong search engine ito, unfiltered ito. Yes. At walang mata dito. Even the government cannot see it. Pwede ka mag-search dito ng mga, parang tawag dito, murder for hire. Pwede ka mag-search dito ng mga nagbebenta ng droga. Pwede ka mag-search dito ng mga smugglers. Kunyari, may gusto kang ipasmuggle na kung ano-ano. Meron din dito mga services kung saan may gusto kang ipapatay, ipadukot. Of course, hindi mawawala yung mga pedophile websites, incest websites, your typical porn site, pero on a much darker scale. Sa tingin mo dito sa Pilipinas, may mga gumagamit na ganyang serbisyo dito sa Pilipinas? Ako, honestly, hindi ko alam. Pero kasi, since ang dark web, ma-access mo yan kahit saan, basta alam mo eh. Pwedeng may gumagawa niyan dito na kapwa natin Pilipino. Hindi lang natin alam kung sino at kung para saan. Pero sa tingin ko meron. May gumagamit at may gumagamit yan. Kasi, alam mo naman tayong mga Pilipino, curious tayo eh. So, hindi may iwasan yan. Pero kung ano man ang business nila doon, yun ang hindi ko alam. Pero ito pa yung isa. Kung halimbawa na mag-hire ka, example, meron kang serbisyo na kailangan na gawin or gustong gawin, ang pambayad dyan, hindi GCash. Bitcoin, crypto. So, kung may pera ka man na ngayon, let's say GCash or physical money, i-convert mo muna yun sa crypto. Kailangang malaman mo yung equivalent ng pera mo
Hindi ko alam kung anong equivalent ngayon kasi na crypto eh. Basta may equivalent yan, one Bitcoin is equal to may particular amount. Yun, i-convert mo muna yun to crypto coins or cryptocurrency, Bitcoin. Yun yung ipambabayad mo dun sa kung ano mang yun. Kasi we all know, kasi digital to eh. We are in the digital age. Tsaka walang trace. Walang trace to. Hindi katulad ng mga normal banknotes, normal pera, na may trace yan. Bakit? Kasi galing ng bangko yan. Pag pumunta ka, di ba, pag may, lahat naman siguro, o hindi man lahat, pero yung may mga GCash dyan, alam nyo yan, na kada transaction, may maglalabas na notification na, oy, binili mo to, ito yung amount, ito yung date, ito yung pangalan ng merchant, may merchant ID kung tawagin. So, ang crypto kasi wala. Walang ganun. Hindi ko lang alam ngayon kasi ngayon, at this present time, ang crypto ngayon is parang nanonormalize na. May mga legal, legit, maayos na businesses na ginagamit na yung cryptocurrency as their, Pero pag usapan dark web na, wala nang trace yan. Wala nang trace yan. Kumbaga parang, ito, binigyan kita ng pera, wala nakakaalam. Yun na yun. Sa tingin mo, gaano kalaki itong dark web? According sa nabasa ko, kasi ni-research ko din to eh. Na-curious din ako. Ang dark web, actually, according sa research, wala siyang particular na, hindi ma-detect. Sa sobrang wide, sa sobrang lawak, hindi ma-detect, hindi malaman kung gaano siya kalaki. Pero, the mere fact na ganun kadami yung makikita mo doon to the point na, from the most innocent content up until to the most dark, meron, talagang malaki yun. Malaking malaki. Isipin mo, even government, hindi ma-crackdown yun. Kung ikukumpara mo ito sa natural, yung ginagamit natin sa ngayon, gaano siya kalaki kumpara dun sa ginagamit natin sa araw-araw? Yung mga tayong normal na Pilipino na nagmagamit. Maliit. Maliit yung ginagamit natin ngayon. Sabihin na natin ito. Baka nga malaki pa to eh. Siguro paano ko ba i-compare? Sa percentage. Percentage? Siguro, ang Google, yung website natin ngayon, yung alam natin na internet ngayon, 2%. Dark web, yung remaining, para maging 100%. Ganun siya kalawak. Ako bilang isang netizen, isang content mod, at isang content creator din, aminado ko na hindi ko na-explore lahat. Kasi, pinipili ko lang kung ano yung gusto kong puntahan, ano yung gusto kong makita. Pero dahil curious din ako sa mga bagay-bagay, dumating din ako sa punto na sinubukan kong pasukin niya. Lula ako dun eh. Alam mo yung, siguro kung sa madaling salita, pag nag-search ako doon ng mansanas, si Dark Web, bibigyan ako ng more than 3 million results na klase ng mansanas. Isang klase pa lang yon, di pa natin pinag-uusapan yung bawat kulay ng mansanas. Ganun siya kalawak. Kaya kung magsa-search ka doon ng mga bagay-bagay, marami ka talaga makikita. Maraming videos, pictures, pero kalimitan kasi sa Dark Web, puro talaga, kaya nga Dark Web eh. Dark talaga lahat. Kalimitan sa mga pictures, videos, even advertisements doon, matatawa ka. Ang dami nga rin mga doon eh, mga satanista doon eh. Ang dami ding mga kanibal na may natawa nga ako, may nakita ko nag-post doon. Meron din kasi doon social media. Hindi ko alam kung anong tawag eh. Nalimutan ko na. Pero grabe yung ina-upload at pinopost nila doon. Meron doon nagpost, naghahanap siya ng taong kakainin. Hindi yung romantikong ibig sabihin ng kakainin Talagang papatayin at kakainin. At matatawa ka, may mga nagko-comment doon, ino-offer yung sarili nila. Pero kunyari, bayaran mo muna ako ng, kunyari, example, $200 million. So anong kapalit? Pera. Yun nga. Kunwari, example, ikaw yung nag-post, kailangan ko ng tao na, gusto kong kumain ng paa ng tao ngayon. Sinong meron? May mag-comment doon, eto, meron ako, $150 million. Kainin mo yung kalimang pa ako. Pag nag-agree ka, sige, kita tayo. Risky rin yung mga ganon, kasi di mo alam, paano kung patayin ka nun? Talagang hindi lang paakunin mo. May pagkakataon ba na naglilik itong dark web sa ginagamit natin na mga browser or any search engine? Yes. Katulad nung isang nangyari nga sa akin last time na habang tahimik ako naghahanap ng isang impormasyon sa Google, hindi ko alam paano nakaligtas yun sa sensors ng Google eh. Pero ngayon wala na yun. Kasi malamang may nag-report na nun. Pero yun nga, yun yung naging parang isang gateway ko para makapunta kagad doon sa dark web. Pero kasi nung kinlik yung link na yun, ang daming lumabas na ads, ang dami kong kailangan curious yung kuya nyo. Sige, pundot. Sige, click.
Sa tingin mo ba in the near future, mawawala itong dark web or mas lalong mag-evolve? Lalo siyang mag-evolve. Para sa akin, ang dark web, pagdating sa hinaharap, mas lalo itong mag-evolve. Ang akin lang, sana, no, pag nag-evolve siya, for the good. Kasi sa ngayon, at this time of recording, ang dark web ang isa sa mga bagay na magiging number one source ng trauma ng tao pag nagbabad siya doon. Kami, ako, bilang isang content mod, maliikling video, saglit na still images lang yung nire-review namin, may mga ganitong epekto na. Isipin mo kapag yon na-expose sa tao, yung mga nasa loob ng dark web, mga 1 oras yun. 40-minute video na non-stop, nakarumal-dumal na ano na lang ang mangyayari sa tao. Ito matatawa ka. Hindi ko alam kung ito masyado na ba tong or talaga ano. Isang dildo. Itong dildo, ito para sa kaalaman ng nakararami. Ang dildo ay isang laruang sexual na ginagamit ng mga kababaihan para sa mga kababaihan. Ito may hugis na ari ng lalaki. Iba-ibang kulay, iba-ibang shape, iba-ibang size. Ngayon, anong special? Ba't tumatak sa isip ko ang simpleng bagay na laruan na pang-pleasure ba? Yung itsura. Yung itsura niya, oo, typical kasi sa dildo yung malaki, hugis ari ng lalaki. Normal yun kasi yun talaga yun. Pero kasi itong dildo na to, may mga patusok. At yung video na napanood ko na to, nasaksihan ko, ginamit ng isang babae. Ginamit niya. Normal kung paano gamitin. Ang problema dun, di ko alam kung manhid ba yung babae. Kasi dumudugo na yung ari niya eh. May tusok-tusok yun eh. Labas-masok niyang ginagamit yun sa loob ng ari niya. Sabi ko, ako yung kada unday niya doon sa ari niya, kinikilabutan ako. Hindi libog eh. Alam mo yun, nandiri ako na parang, ayoko na, parang, ramdam ko yung sakit eh. Alam mo yung ito na lang, lagari, pataw nyo dito, subukan yung galawin yung lagari dahan-dahan. Hindi ba masakit? Isipin nyo, ganunin nyo yun na mabilis. So kahit hindi nyo pa ginagawa yun sa totoong buhay, pero alam mo yung hapdi. Alam mo yung sakit. Isipin mo yung video na yun sa loob mismo ng ari niya, ginagawa niya yun. So madugo yung clip? Sobra. Tumatansik talaga yung dugo. Even dun sa ginagamit niya pang record. Ang lapit nun eh. Ang lapit nun. Itong layo ng camera na to, malayo pa to eh. Siya lapit eh. So kitang-kita mo yung detalye. Grabe. Alam mo yung punit yung gilid. Tapos, di ko alam kung laman na ba yung lumalabas doon. Ito ha, siya ang gumagawa nun, hindi makina. Doon ako nagtataka, bakit hindi nakakaramdam yung babae? Iniisip ko, baka lulong yun, manhead or ano. So hindi mo rin masasabi na lagi niya tong ginagawa. So parang first time niya lang ginawa to. Siguro. Kasi, nung nire-review ko yung video, yung itsura ng babae, parang sarap na sarap pa siya sa ginagawa niya eh. Kung iniisip nyo na baka masokista to, hindi rin eh. Pag sinabi kasi nating masokista, oo, ang masokista kasi di ba, nasasarapan habang nasasaktan. Ito hindi, parang pinapatay na siya eh. Isipin mo yung laman ng hari niya, lumalabas na eh. Siguro, kada hagod palabas, may kasamang laman. Hindi ko na alam kung anong parte yun sa So loob. paano natapos yung video? Bigla na lang nag-cut. Biglang nawala. Kumaga parang ito, habang ito na, pinapanood tayo ng mga tao, biglang naputol. Ganon. Ganon lang. Ganon lang siya. Pero ang napansin ko noon, siguro mga last 30 seconds ng video, may tumalsik pang laman sa camera eh. Kasi Ganon nag-blurred pala. eh. So malakas yung pagkakaano niya. Oo, malakas sa pag-uunday niya. Ngayon, ako bilang content mod, syempre, trained kami na tumingin talaga ng maliliit na detalye. May isang bagay ako doon na medyo nag-alala sa babae. Kasi sa likod, sa background niya, ano yun eh, yung background niya, kung hindi ako nagkakamali, may mga banderitas. Ang happy birthday ba, happy new year. Basta ibang lingwahe kasi. Pero may mga particular na letra ang naka-highlight. Sinearch ko. Pinagdikit-dikit ko yung mga letra. Ang sabi doon, tulong. Oh, may ibig sabihin. So, humihingi ng tulong yung babae. Yung buong video na yon, sabihin na natin sige scripted.
Pero, bakit may nakalagay na tulong? Help me. Hindi to English, guys, ha. Ibang lingwahe, ibang salita, yung mga letra doon sa likod niya. Parang banderitas kasi yun, eh. Mas marami siyang poster. So, tinitingnan ko lahat. Kasi nga, frame by frame review. Tingnan ko yung poster sa likod. Sabi ko, okay. Technically, hindi lalabas tong video na to. Pero kasi bilang content mod, hindi lang isang bagay ang tinitingnan namin sa isang video or marami. Hanggat marami kaming nakikitang violation, lahat yun, iaano namin. I-flag. So, okay. I-flag ko na siya dahil doon mismo sa ginagawa niya na yon. Then, another dahil doon sa gamit. Then, doon ko nga nakita na humihingi siya ng tulong. Inassemble ko yung letter eh. Sabi ko, bakit kaya ito lang yung mga letter na highlight bold? Tapos, ewan ko, siguro lighting, I don't know. Parang studio setup din. Doon nakatutok yung mga ilaw. Sa mga bawat letra na yon. Yung mga ganyan ba, pwede kayo mag-report sa police? Ito yung nakakalungkot, hindi. Hindi. So, wala Limitado kayong kami connection sa police? Na, I mean, pag may nakita kayong krimen na ganito, hindi niyo siya pwedeng i-report sa police yung mga nakikita nyo? Sa particular na kaso na yon, actually, in general, pwede. Pero kasi, bago namin gawin yun, kailangan meron din kaming strong proof na isang ang crime yun. Yung mismo, parang act of violence talaga. Well, technically, it's an act of violence. Pero kasi, ginagawa niya yung sa sarili niya. Kumaga parang ako, nasaksak ko yung sarili kong ganyan. Yan. Technically, kahit isumbong namin sa pulis yun, hindi yun mapapanagutan. Walang mananagot doon kasi parang suicide lang yun eh. Kasi wala namang ibang tao na gumagawa eh. How about yung mga case na mga nang mamolestya ng mga bata or yung mga ganyan, may specialized team kami. Pagka na-flag yun as child sex, let's say molestation, ipa-flag namin yun. Mapupunta yun sa parang back-end na sila na ang bahala nun kung kanino nila ibabato. Pero most probably na i-end yan sa mga police, mare-report yan. Pero may nangyari na bang ganito? Sa pagkakaalam ko, meron. Every time na meron kaming mapa-flag na ganyan, nakakarating yan sa authorities na kung saan bansa man yun. Ngayon, magmula doon, hindi ko na alam. Kasi outside na yun eh. Pero bilang isang content mod, mga ganun yung nasasaksehan namin. Kumbaga parang, isipin nyo na lang na ganito. Ngayon, manonood kayo ng balita sa TV. Di ba? Yun nga, tulad sabi ko kanina, makakita kayo dyan na may babalita, may nadaganan, may nabaril, may nagaganyan. Tapos sa balita, di ba, papakita yung parang footage na, oy, eto yung binaril, eto yung sinaksak. Tapos biglang magpo-pause. Tapos i-blurred. Sa end namin, walang pause, walang blurred. Kita namin lahat yon. Kung sumabog man yung utak nun sa video, kita namin yung kada pirasong tatalsik nun dun. So, ang pagiging content mod kasi is, again, sabi ko nga, hindi para sa lahat. Kayang sabihin ng kahit sino na kaya nila. Pero ito kasi yan, kung talagang interesado ka sa mga ganyang bagay at interesado kang maging isang content moderator, kahit mahina yung loob mo, siguro sabihin ko na mag-train muna kayo. Siguro manood muna kayo ng mga talagang gory na palabas like everyday. And then ano ba? Hindi wala eh. So ikaw, personally, pag nakakapanood ka ng mga brutal na palabas, wala na lang sa'yo to? Manhid na ako. Alam mo, nakakatawa ito, share ko lang. Nakakatawa. Ang kapatid ko kasi nurse. So, yung kapatid ko technically may idea sa mga ganyan, sanay na siya sa mga ganyan. Pero, nandidiri pa din siya. I mean, hindi pa rin niya kayang kumain habang nanonood ng mga bagay na kadiri. Samantalang ako, alam mo yung pinupugutan na ng ulo yung pinapanood namin, kinukutsara na yung mata, hala, sige, kain pa akong fishball. Hotdog, tosino. Tapos titignan ko kapatid ko parang, okay ka lang kuya? Hindi ka man nandidire? Hindi. Sarap nga ng ulam eh. So, yun. Siguro, di ko masasabi kung magandang epekto to para sa akin. At the end of the day, ang pagiging manhead is something na parang hindi rin naman maganda. Kasi tao tayo eh. Dapat talaga nakakaramdam tayo. Pero dahil nga isa to sa mga trabaho ko to, ito na yung naging epekto sa akin. Naging manhid na akong makakita ng mga ganyan. Ngayon, kung sakali man, wag naman sana, no?
Sa pag-uwi ko, makakita man ako ng biglang may hinihiwang leeg dyan, wala na lang sa akin yun. Kumbaga parang, ano kuya, tanggal na ba? So, kumbaga parang nawala na yung kadiri sense ko ba? Kumbaga parang, lahat eh. Ewan ko ha. Ito, another sharing ko sa inyo guys. Dati diring-diri ako sa sarili kong dumi. Pag nagsi-CR ako, diring-diri ako sa sarili kong dumi. Ngayon, hindi na eh. Alam mo yung, kahit naman ngayon din eh. I mean, dati, bago ako maging content mo, diring-diri ako sa sarili kong dumi. Ngayon, wala na lang eh. Parang, okay. Ikaw ba naman, makakita ka ng taong kumakain ng dumi, sarili niyang dumi sa video eh. Para lang sa likes eh. Dark web to ha. Actually, sa loob din ng may nakalusot niyan. May kumakain ng sarili niyang poops. Marami. So, tataka ka. Oh, guys, isipin nyo, iniisip nyo pa lang, nandidiri na kayo. Well, maging responsable tayong netizens. Okay? Wala namang masamang mag-post ng mga bagay na gusto nyong, ipakita sa lahat. Pero lagi nyong tatandaan kasi na ang internet, ang mundo ng internet in general, maraming tao ang nandyan. Maraming tao ang pwedeng kumuha o mabuso ng ng content na i-upload mo. And bilang isang content creator, kahit ikaw, kahit sino pwede maging content creator. Maging responsable tayo, isipin natin na hindi lang isang tao ang makakakita niyan. May bata, may inosente, may mga tao na sensitibo din sa mga bagay-bagay. Kaya, maging responsable. Kung hindi nyo may iwasan na mag-upload ng alam nyong parang, let's say, suntukan, ganyan, huwag nyo kakalimutan na maglagay ng blurred parts or kung maaari nga sana may disclaimer, mas mabuti sa simula ng video na yon or ng picture. Warning ba? Para malaman ng manonood or baka kakita na, okay, mapaghahandaan nila. Or better yet, hindi na nila panonoorin kung alam nilang ganun. Kasi may mga tao na sensitibo talaga. Sa ngayon, yun lang yung maipapayo ko. Bilang isang kapwa netizen din. Ako na content mod, na araw-araw kaming nakakita ng mga ganun. Sana lang dumating yung time na maging responsable lahat. Sa paglalagay ng impormasyon sa internet at pagkalat ng kung ano-ano man.